In this video guys, gumawa nga tayo ng mini camper van at ito ang mga naganap sa part 1. Apir! Kamusta ang tulog? Sarap? Ganda guys oh, orange na orange yung sikat ng araw oh. Oh! Natakot ah. Ayan, so good morning! What's up guys? O ngayon ay papagawa natin to ng setup ng tulugan para maging style camper van siya. At ang gagawa dito ay walang iba kundi si Kamaster, si Kuya Ricky. Kuya Ricky, punta ka rito ang ating karpentero. Yan siya. Yeah, sorry for the wait. Didn't think I'd come up, y'all just need a little faith. I've been patient. Siya po ang gagawa niyan guys. Kasama si Aizen. Say hi! Hi! Subaybayan nyo to guys sa mga development natin. Siguro hindi lang to isang araw na gagawin. First time din namin to gagawin. First time ni Kuya Ricky. Kasi since na mahilig naman tayong gumala, mag-camping, kung saan-saan, ay ito ay kay Papsi, hiniram natin. So, minimal lang naman yung gagawin para hindi masyadong mahirapan si Kuya Ricky. At madali din matanggal to sakaling hindi na kailangan. So, let's go! Gawin na natin to. Go! Go na tayo! May bata po ditong nangungulit habang nagagawa si Kuya Ricky. Kasama niya. Yan, ang unang ginagawa ni Kuya Ricky ngayon is tinatanggal niya yung mga, ang tawag dyan Kuya Ricky, mga tornilyo para matanggal namin tong upuan. Yan. Upo itin dito. Oo nga, tatanggalin isa-isa. Tatanggalin natin para Oo. mag-isip. Di ba gagawin natin tong higaan? Gusto mo? Okay, na-remove na ni Kuya Ricky ang unang upuan. At ako naman ang tornilyo, hindi ko matanggal. Hi guys. So guys, si Aizen, gagawa din siya. Patingin nga ng ano mo. Ang galing ah. Ikaw rin, tulong ka din. Ano ba? Ano din siya, nagkakalikod. Hirap? Hiwa. Hiwa. Hirapan daw siya guys. Si Aizen, gumagawa na rin. Tumutulong siya kay Kuya Ricky. Dito nahirapan si Kuya Ricky sa part na to. Medyo masikip. Si Aizen, bigat to. Natanggal na namin yung both na upuan dito sa likuran at meron palang speaker dito. So hindi natin tatanggalin Kuya Ricky ang speaker. Diba Aizen? Sagot. Opo. Diba? Tanggal itin. Yes. Oh, wag mong tanggalin. Gamitin natin yan. Hi Lolo. So ngayon naman i-remove namin yung nandito sa may unahan na part para magkaroon kami ng additional space. Papalitan namin yan kasi yung ginamit ditong ni Papsi na kahoy is manipis. Ayan. Anong sukat nito Kuya Ricky? Tingin mo? 1/4 lang. 1/4 lang. So gagawin natin anong sukat? 3/4. 3/4 na para matibay. Ayan. Tinatanggal na ni Kuya Ricky. Wawalisan ko pa yan sa labas. Kasama ka talaga sa tupi. So ito guys, yan yung mga nakalatag na yan. Ibabalik lang namin yan para yan na rin maging insulator. Para syempre, hindi na tayo bibili ng mga insulator pa. Pwede naman pakinabangan to eh. Paps, anong gusto mong linis po ang gawin natin dito? Punas lang ng thinner yan. Pagka tubig pa, magmumoist pa yun. Okay po. Here we go again. Think by now I know better. Locked in my head, I'm not decisive. Update guys, so nalinis na natin, nawalis na natin. So ngayon, sabi ni Papsi, gusto niya na pahira natin to ng thinner para ayaw niya ng tubig para hindi siya masyadong kalawangin. Papsi guys, tumulong na rin oh. Tingin muna po sa camera, Papsi. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Dive in at first and all of it. Oh, what Ang brand ng gamit kong
epoxy primer ay Gilder. Gilder! Para sa ganun po, mas matibay siya. Kasi tested ko na to 1984 pa. 1984 pa guys. Matagal na po siyang nasa business ng paint. Kaya kabisado niya po ang mga brand at mga kalidad ng mga pintura. Gilder ang ginamit niya kasi yan ang subok na niya since 1984. Biruin nyo. Ang tagal na pala niyan. Yeah. Oh, but every time I see you, all reason and logic cut their losses. So after nga ng ilang oras na paglilinis at pagtatanggal ng mga gamit o mga upuan dito guys, ay ito na itsura ng ating van. Na kung saan ay meron na po tayong nilagay dito na pintura or primer para sa ganon ay hindi na siya masyadong kalawangin at maging long lasting na po yung ating maging ilalim ng ating van. So ano ba yung mga sunod na gagawin natin dito? Yung po ay papaliwanag ni Kuya Ricky. Yung yung box na niya, yung kumbaga yun na yung paghihigaan natin. Anong purpose nung box? Upuan, tapos pagka natupi, siya, flexible siya. Lalagyan natin ng nahihila dito para lalagyan natin ng lutuan. Yun. Saan ang lagay ng gasol nitong maliit? Dito natin sa ilalim lalagay. Yan, dito daw or okay. So yun ang diskarte ni kay Kuya Ricky guys. Tapos ang materyales pong gagamitin nyo, Ay yung 3/4 na plywood. marine plywood guys. Para matibay daw. Dalawa pa lang kung may kulang pa tayo. Alright. Dalawa. Bibili pa tayo. Bili pa tayo. Okay. So yun kasi gagawan din natin. Bali ito yung magiging taas ng ating box na paglalagyan nito. Sakto? Yan. So may ilak na po. Sistema nito guys is dito ilalagay ang EcoFlow dito sa may dry beach. Meron pa ilalagay yan dito, di ba Kuya Ricky? Sahig. Sahig. May sahig pa dyan ng EcoFlow. Then dito naman ang lagayan ng aming mga pamingwit. Yan, may mga butas pa dyan. Kasya dyan. Yung ibang mga pamingwit, mga kadalawang pamingwit pa dito. Yan na po guys, nagkakaroon na po tayo ng unti-unting improvement sa ating camper van. Ano kaya magiging pangalan ng ating camper van? Wala pa, pwede ang audience ang magsabi niyan. So may problema kami guys, yung may tornilyo sa gilid, hindi namin maisalpak itong lagayan. So susukatan ni Kuya Ricky para lagyan niya ng butas o lalagariin niya. Ayun yung tornilyo sa gilid na yun. Papatong na lang natin doon. Ating lagayan. Nagkasya na po. Yun! Nakaupo na! Anong pakiramdam? Sabaywang! All good! Pwede na siyang upuan. Ayos! Ginagawa na tayo this day guys. First part. May sisimunahan. Lagay ng EcoFlow. Pwede pang compartment ang ilalim niyang Kuya Ricky. No? Ang gamit po naming sasakyan na aming gagawing camper van ay itong Haise. Yan. ABS EBD ng Jinbei. Familiar kayo dyan? Hindi kasi ako familiar sa mga ganyan sasakyan guys. Si Papsi lang ang may kabisado ng mga sasakyan. May mga ritaso kami na mga kahoy. So napag-isipan namin ni Kuya Ricky na gamitin yung mga tira-tira kagaya nito. Kasi pwede naman siya maging compartment, mini compartment sa loob para pag may mga gamit tayo like something yung mga ginagamit natin sa camping and fishing, mga nylon, mga ropes, mga extra basahan, dyan natin ilalagay. So, first day, isang nagawa lang natin ay yung sa may
first part, nagulat lang si Kuya Ricky kasi hindi kasama sa plano ngayon. Pero tomorrow naman guys, gagawin na niya yung plano dito sa kabilang side. And see you tomorrow! Meron kaming biniling produkto para magamit natin dito sa camper van. So magkano nabili mo dyan Kuya Ricky? Bali ay 3,950. So 3,950. So isasama natin dyan, guys siya sa computation natin kung magkano yung total na nagastos natin dito sa ating project camper van. Wood Yan. cutting. Oh, special siya pang wood. Dahil nga magiging malimit na yung pag-DIY natin. Naging Naging nakakalaga ng 500,000. 500 pesos. Ayan. Circular saw. Yeah, from Inco. Reminder guys, hindi po ito sponsored, sariling bili namin. So lahat ng gagastusin namin dito ay sariling gastos. Kaya magiging open po ito sa lahat. Kumbaga magkaroon kayo ng idea kung magkano yung mga total na nagagastos natin. Testing. Lakas. Woo! Pangalakasan. Kisuris niya ay number 8 na ano ito? Number 8 ito ka? Basta, yan ang gagamitin. Ito yung gagamitin. Dapat di mawala sa karton, ano? Alright. May guide tayo. Ang uno, o bahala na kayo kung anong gusto nyo laki. Nandito na. Hanggang 18 tayo. Hanggang 18. Hanggang 18. Di bali nang bumili tayo na medyo mahal, pero through time, you are buying the time, guys. Oras ang binabayaran mo dito eh. Kaya mas maganda yung meron na tayong sariling investment na ganun. Unang sabak! Sabak adiri! Ano naman ang iyong ginagawa, Kuya Ricky? Lusukan tayo ng ano? Ng pag-touring natin. Pang flooring. Makapansin nyo ito yung mga plywood natin, pang flooring natin yan. Sobrang lakas ng sikat ng araw, sobrang init. Napay na ng countdown. Kasya o kasya? So magbabawas tayo. Saan tayo magbabawas kay Ricky? Left or right? Left. Sa left daw tayo magbabawas guys. Ito na kaya? Yes! Yay! Alright! And I think I changed my mind. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Dive in at first and all of it. So yun guys, napagsukat-sukat na namin tong ibang mga parts. Dutuksongan pa yung kay Ricky dulo. Update. Si Kuya Ricky nilalagyan niya na yung pinakang dulo ng sapin, which is plywood din. Kagaya din ng flooring na ginamit natin dito. So sineset up na ni Kuya Ricky yung ating front table. Ang purpose niyan is paglalagyan ng ating EcoFlow Delta 2 Max. Sa likod dyan ng driver seat. At may ibang compartment dyan sa loob na gagawin din siya. Yeah, let's fall in love for the fun of it. Dive in at first and all of it. Oh, what a rush looking into your eyes. Playing it off like it's different this time. Let's break our hearts for the fun of it. One look and I'm dying to run the risk. I'll live in your head for the rest of your life. Oh, won't you be my hopeless Valentine? Next na kinakabit naman ngayon ni Kuya Ricky ay piston. Liston pala, sorry. Piston para yung mga edges niya ay hindi magaspang at hindi makasugat. Laking bagay nga naman ang stick wheel, pampatibay ng kapit at para hindi na paulit-ulit yung trabaho. So sa stick wheel, shoutout naman po dyan. Baka naman. Ayan guys, so ito yung ating development. So around 37 cm guys yung in order kong hinihila. So ganoon para pwede kami magluto ng double burner. Nabubuo na siya.
Konti na lang, malapit na. Para sa mga update guys, so follow nyo lang kami para karoon kayo ng update sa ginagawa natin dito sa ating camper van. So ito guys ang aming tanghalian after the pangmalakasang labanan. Nagluto ang aking misis na napakasarap na miswa ba yan? Oo, kasi Explain your binigay food. you kay Ate Charita para dun sa miswa and patola. Hindi nakapagluto. May nag-donate sa amin ng miswa at patola sa Ate Charita. Sa Ate Charita, asawa ni Kuya Ricky. Yes. Yan. Oh. Tapos naka-black rice kami guys, tingnan nyo. Ito, bigay ito sa amin ng Encantong taga Biringan City. So ito, ibig sabihin, hindi na kami makakabalik dito pag kumain kami. Joke lang. Ayan, si Kuya Ricky kumakain na. Oh. Kuya Ricky, anong lasa ng rice ng Biringan? Masarap. Sarap! Masarap to. Oh, di ba? Update tayo guys. So ngayon ay medyo nagkakaroon na ng forma kung paano natin na pinagawa ito na kay Kuya Ricky. So, ang mangyayari dito, ang gitnang part na to ay hahatiin sa dalawa din. Andito ang foam, dito ang higaan namin. Ito ay may tupi, mafo-fold. Try mo nga Kuya Ricky, pakita mo. Ay, mahaba pa pala. So, mahaba pa, hindi pa napuputol. Basta nafo-fold dyan. So, hati namin sa gitna para madali siyang ma-fold. Pag ganon, may pwedeng maging upuan or pwede naman kalahati lang, upuan, tapos kalahati. Pwede ding kung ano man ang pwedeng gawin doon. Para gumana yung sistema na ito, may tiklop siya ng papaganar eh. Bumili kami nitong, ano ba tawag dito? Piano bisagra. Stainless na bisagra na piano daw. Napakahaba niya kasi mahaba itong aming higaan, yung bed frame. Then bumili rin kami stainless uli na, what do you call this one? Telescopic channel. Dito lang yan sa Best Buy. So pang heavy duty siya na para mahila naman namin yung mga gamit namin sa cabinet. At doon ay nandun ang aming LPG. Kami nagbigay sa amin ng buko from Lucban, Quezon. Si Tita Ronnie, shout out sa'yo. At binubuksan niya ni Kuya Ricky. Dapat pala yan na buko juice. Let's eat! So, napagod tayo sa maghapon. Si Kuya Ricky napagod din. Kain muna tayo. Ayan, so ang ulam namin ngayon is galing pa ng Lucena City sa Dalahican Port. Kanuping at saka salmoneteng prito na fresh. Kanina madaling araw hinuli guys. Isang kagat sa isda. Kakabit na natin yung ating double burner stove. Yung mga sobra nilagay ni Benny sa ibabaw para naman magamit. Ito nga pala ilalagay ang EcoFlow. Ito na ang ating itsura. Ganda na niya guys, tingnan no. Pwede na nga itong tulugan o latagan na lang.
Si Isin daw ang ating karpentero ngayon. Oh, galing ah. Nagtutornilyo na. Magkano ang bayad sa iyo sa isang araw? 11,000. 11,000? Mahal naman ang labor mo. Update for today guys. Ilalagay na namin yung higaan. Tapos yung upuan, ilalagay na rin ba ngayon yung upuan? Oo, pwede na rin. Pwede na rin ilagay yung isang upuan. So yan guys, malapit ng finishing. So yan ang ginawa natin oh. Yan, para hindi siya mag-move. Nilagyan natin ng ganyan para nakapas lang talaga siya. So ito na lang ang aming nagiging problema ngayon dahil mahaba. Ayan. Nalagyan na ni Kuya Ricky ng bisagra ba to? Mahabang bisagra guys para madali siyang matiklop. Ganyan. So madali na siya oh. Pag gusto namin dumaan sa gitna makakadaan kami, tapos paglalagyan namin ng kutsyon, yan. Tapos ayusin pa to, pagagandahin pa to, tapos gumagawa uli siya ng drawer cabinet. Oh good! Yeah! Malapit na matapos guys. Hindi ko tayo iwan yan hanggang hindi tapos. Tapusin mo ngayon. So, ngayong araw guys, namin balak ikabit itong aming double burner. May una kaming nabili, Astron, pero napakahaba niya. Hindi siya kakasya dito sa loob kasi maliit lang yung distansya. So, kapos pa siya. As you can see, nasa loob yung iba. Pero meron na kaming pamalit dyan. Yung sukat guys, nakalimutan yung sukat. Nakabili agad kami ng ganun. Lagyan ng mayonnaise para dumikit. Yeah, sorry for the wait. Didn't think I'd come up, y'all just need a little faith. I've been patient, just waiting on the river with an ace. Gotta move real careful, we coming surveying the place. Ng ating yun, push to open na double burner, nagkasya rin. Kaso bubutasan pa namin yan dito. Then another dito para sa hose. The